Good day, sir. I am Arnold Ipas from BS Criminology Section Bravo. Today, I will explain the different type of evidence. 1. Autoptic evidence. Ito ay ebidensyang nakikita, naririnig, naaamoy, o natitikman o nahawakan mismo ng hukuman. Hindi ito limitado sa paningin lamang, maaaring anumang bagay na direktang naaabot ng 5 pandaman ng korte. Limbawa, ang mismong kutsilyo ginagamit sa krimen, amoy ng kriminal sa crime scene, tunog sa isang video recording, biklat o sugat ipinapakita sa korte. Kaduha, testimonial evidence. Ito ay ebidensyang nagmula sa salita o pahayag ng isang saksi sa hukuman. Para sa isang doktor, maaari siyang patawag sa korte upang magbigay ng testimonya. Kailangang sumagot siya sa mga tanong ng abogado at hukom. Ang kanyang pahayag ay dapat ibigay ng pasalita at sa ilalim ng panunumpa. Ibig sabihin, ang doktor mismo ang nagbigay ng impormasyong batay sa kanyang nalalaman o nakita. Tulo. Experimental evidence. Ito ay kapag pinapayagan ng korte ang isang medical witness, halimbawa doktor, na pinakita o ulitin ang isang eksperimento o proseso upang patunayan o suportahan ang kanyang opinyon. Halimbawa, pagpapakita kung paano maaaring nabuo ang isang sugat, pagpapaliwanag ng mekanismo ng pagkamatay gamit ang demonstration, pagproseso ng isang simpleng test sa harap ng korte para patunayang possible ang isang bagay. Kapat, documentary evidence. Ito ay nakasulat na ebidensya na hinaharap sa korte. Karaniwan itong ibinibigay o ipinapakita ng expert witness na lubhasang saksi upang suportahan ang isang isyong pinagtatalunan sa kaso. Sa madaling salita, ito ang mga dokumentong ginagamit bilang patunay tulad ng medical reports, records, certificates, notes, o anumang sulat na may kinalaman sa usapin sa korte. O maura to siya, sir. Nagang salamat.